Tigig ko bale itong sinasabi ni Senate President Tito Soto. Kasi siya yung Pangulo ng Senado. Siya yung leader ng mataas na kapulungan. Dapat yung disiplina, pagpapataas ng moral, performance at obligasyon ng bawat senador ay dapat niyang hihikayat, dapat mataas yun. Dapat ay napapakita, pinakikita ng liderato. Pero ito yung sagot niya eh. Tingnan niyo kanyang paliwanag. Kanyang pagpapaliwanag tungkol sa isyu ng pumapasok o hindi ang isang senador. Tingnan niyo yung paliwanag nitong senador na ito. Kaya paano aasahan natin pagkaganito? Lahat ng 23 senators, kahit na nung Senate President ako noon at saka hanggang ngayon, hindi ko pinakikialaman kung papasok sila at hindi eh. So why now? Ayun. Mahirap naman yung sitwasyon ko na yun dahil alam naman natin na umihilag siya ro sa problema. Di ba? Ba't ko siya pipilitin kung umihilag siya ro sa problema? It's his own lookout. Managot siya sa mga bumoto sa kanya. Basta ginagawa yung opisina niya, yung trabaho nila, then we keep the office running. The only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador is kung kailangan ang boto niya. Okay? Ganito. Mayroong sa rules namin na kapag mayroong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or kangay kakapusin or sosobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Yan o. Meron ganun. Pero Kita nyo yung sinasabi ni Soto Itutuloy natin. ganun kaming rule. Nung araw pa yan. At nangyari niya noong Ayan, panahon nila. Ganon o. Ako yung nalalabuan dyan. Kasi parang hindi mo makita at maramdaman yung leadership, yung pagmamalasakit in favor of the Filipino people. Alam niyo bakit? Parang sinasabi niya, basta yung opisina nagtatrabaho, kahit wala yung senador, okay. Bakit yung bang opisina ng senador allowed mag-participate sa public hearing? Allowed mag-participate sa debate sa plenaryo? O pag-approve ng anumang resolusyon at panukalang batas? Definitely hindi. Opisina lang yun eh. So kung ganyan na magiging katwiran ng Senate President, pwede pa lang ang lahat ng senador huwag nang pumasok. Magtrabaho na lang yung mga staff. Ganun ba yun? Anong klaseng Senado yan? Mr. Senate President Tito Soto, kung yan ang paniniwala mo, walang pag-asa ang mga Pilipino sa'yo. Sorry. Kung doon sa ibang mga issue, tinutulungan kita, voluntary. Pero dito sa iyong paninindigan, parang wala kang obligasyon, karapatan, pilitin, hanapin si Bato de la Rosa na hindi pumapasok mula pa ng nakaraang taon. Pagkatapos tuloy ang sweldo. Ngayon, sinasabi mo, mayroong iniiwasan. Ano ba yung iniiwasan? Kaya natatakutan, yung warrant of arrest. Walang kinalaman ng taong bayan sa warrant of arrest na yan. Personal yung problema yan. Inihalal siya bilang senador. Hindi naman inihalal ang isang senador, pero pag nagkaroon ng kaso, tatakasan. At pag nagkaroon ng warrant of arrest, iiwasan. Walang ganun. Walang exemption. Ibinoto ang senador na magtrabaho, hindi magtago. Kung hindi lumabas ang isang senador, dapat ang Senate President ang gumagawa ng paraan, kumbinsihin ang Senado, ang senador na pumasok in behalf of the Filipino people, nakakaya sa mga taong nagpapasweldo. Mukhang hindi eh. Hindi rin yung gagawin yun. At tapos mayroon pa siyang paliwanag, ang power lang daw ng Senado kapag may botohan, ay na. Lumabas na yung totoo. Aber, kung halimbawa pala't natuloy yung impeachment laban kay Sara Duterte at darating ngayong araw ng botohan, tapos si Bato ay hindi papasok, ipapahanap nyo para bumoto. Natural ang boto niya, pabor kay Sara, ay di, hindi yun para sa bayan. Para kay Sara yun. Para sa Duterte lang yun. Yan ang sinasabi natin. Senator Soto, please, huwag kayong ganyan.
Siran-sira na nga ang imahe ng Senado, ng mga politiko sa ating bansa. Ganyan pa ang paliwanag nyo. Sinong maniniwala? Magtitiwala kung ganyan. Ipakita nyo sa inyong rules at inyong kapangyarihan as Senate President, as leader ng Senado, yung paglilingkod ng tama para sa mga Pilipino. Obligahin mong magtrabaho sa araw-araw ang mga senador. Nung panahon ni Subiri, sinita si Bong Revilla. Tandaan mo ba yun, senador? Muntik nag-away yung dalawa. Dahil sabi ni Senate President Mig Subiri, si Bong Revilla hindi raw pumapasok pero nakakapunta sa ibang event. Sinita niya yun. Tapos sabi ni Bong Revilla, paano ako papasok? Masakit yung paa ko. Sabi niya, bakit nakakapunta ka sa political party pero hindi ka makapasok ng session hall? O ganon, dapat ganon. Ano ka naman, Tito Soto? Walang sakit si Bato. Batong-bato ang tigas ng katawan, tigas ng ulo. Walang dahilan yan na may masakit-sakit kaya hindi siya pumapasok. Iisang dahilan yan, takot sa warrant of arrest. Umiiwas sa warrant of arrest. Tapos nasasabihin mo ganyan, Senador? Wow! Paano makakabawi? Paano babalik ang tiwala ng taong bayan sa mga politiko at sa Senado? Kung yung mismong liderato ng Senado, walang balls, walang tapang para obligahin magtrabaho ang pinapasweldo ng taong bayan. Malamya, pang itbulaga ang kanyang mga statement. Hindi pang national. I'm sorry, Mr. Senator. Para sa akin, opinion ko ito, interpretation ko at paniniwala ko ito, maling-mali yung paliwanag mo. Dapat ipakita nyo. At kung walang rules, wala sa rules ngayon, ang pagpilit sa pagpasok ng mga senador, ng mga palusot nyo, di gumawa kayo ng bagong rules na obligahin ng mga senador magtrabaho, pumasok kung walang sakit. Magtrabaho, pumasok, at huwag magdahilan na kung ano-ano. Kasi yung allowance, yung sweldo, yung gastos ng taong bayan, walang holiday yun eh. Tuloy-tuloy ang bayad ng buwis, tuloy-tuloy ang pasweldo at allowance nyo, tuloy-tuloy ang maliligayang araw nyo, tapos yung pagtatrabaho, kapalit ng mga sweldo at iba pa. Hindi nyo maipakita. Hindi nyo uobligahin. Hindi nyo magawa. Napaka-unfair naman ninyo. Mga senador. Senator Tito Soto. Sorry. Para sa akin, mali ka dito. Hindi yan dapat statement ng isang liderato. Hindi yan dapat ang statement ng namumuno sa isang institusyon na ginagastosan ng bilyon-bilyon ng mamamayang Pilipino. Hindi ako naniniwalang wala kang karapatang obligahin, papasukin ang kahit sinong senador na pala absent or mayroong iniiwasan. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Hindi lang ako nagagalit, hindi po ito galit. Idinidiin ko lang yung karapatan ng mga mamamayang araw-araw biktima ng mga palusot.